Anthony POV. Maganda ba bro? Pakilala mo naman kami. Sabad naman ni Ryder. Oo nga, bro. Sige ka, bad ang maging selfish. Si Tyson naman ang humirit. Agree. Kaya nga may tawag na share your blessings diba? Si Jonas. Tumigil nga kayo. Para kayong mga sira dyan. Natatawang saway ni Wade sa 5. Isa-isa nang nagpaalam ang iba pa naming ka-teammates from different departments and years, hanggang sa kaming 6 na magkakaibigan na lamang ang natira. Tapos na rin namang magpalit ng damit ang lahat. Sina Jonas at Tyson nag-aayos na lang ng mga gamit habang ako, sina Parker at Ryder ay nakaupo na lang sa mga bleachers at nagpapahinga. Ganoon rin si Wade na nakaupo sa bleacher, habang nag-aayos din ng bag niya. Ipakilala mo na sa amin yan, bro, nang kami mismong 5 ang kumilatis. Sabad ko naman. Sige na nga, aaminin ko na. She's a very special girl to me, kahit kamakailan ko pa lang siya nakikilala. For me, hindi lang siya basta ordinaryong babae o chick. Siya ang tipo ng babae na karapat dapat gawaan ng isang lalaki ng tunay na pagmamahal, at dapat na seryosohin. Magiliw na sagot ni Wade. He really looks like an idiot man in love. Mukhang tinamaan ka talaga Wade ah. Tuloy na e-excite kaming makilala yang babaeng yan. Si Jonas. Sige, kapag may oras siya o kaya naman nakita ko siya, habang kasabay ko kayo ipapakilala ko siya sa inyo. Nakangiting sagot ni Wade. Yun o. Makulat na hirit ni Ryder. Nagsihagalpakan kami ng tawang magkakaibigan. Ilang sandali pa kaming nagpalipas ng oras sa pagpapahinga, kaya tuloy kung ano-ano na yung mga napagkwentuhan namin, na maya-maya ay pagtatawanan, hanggang sa mabagot na kami sa pagpapahinga, at nagpa siya ng maglakad palabas ng gym. Maaga pa naman pala, alas 5 pa lang, kaya marami pa ring mga estudyante na narito sa loob ng university. Habang naglalakad kami, kanya-kanyang trip at kulitan ng mga kasama ko, habang ako naman ay tahimik lang na nakasunod sa likod ng mga asungot kong tropa, at nakikinig tapos maya-maya ay makikitawa lang din, kapag may pagtatawanan sila. I think, I already built in my mind the picture of a girl, whom I want to be with Orver. Nabigla ako nang sabayan ako ni Wade sa paglalakad, at akbayan niya ako kasabay ng tila inspired na sinabi niya. Agad naman akong nakabawi. Napangisi ako. In love na nga talaga ang asungot kong best friend. Natutuwang sabi ko sa kanya. Yeah, sa tingin ko nga din. You know, it's a love at first sight, bro. The girl's lucky ha. Komento ko sabay akbay din sa kanya. We're lucky, to be exact. Masayang sagot niya. Natigilan naman ako. Wait, what, Wade? Huwag mong sabihing nababakla ka na, at nai-inlove ka na sa akin. Birong sabi ko kasabay ang paghagalpak sa sobrang tawa. Baliw. What I mean is nakita ko na siya. My girl, she's with her friends now. Follow me at ipapakilala ko siya, at ang mga kaibigan niya sa inyo. Sagot niya saka nagmadali ng tinungo ang isang bench, kung saan naroon ang 3 mga babae. O saan ang punta ng isang yun? Walang kaalam-alam na naitanong ni Tyson, habang nakasunod ang tingin sa direksyong tinatahak ng kaibigan. As what we could see, sa isang bench, may 3 babaeng nakaupo, at masayang nagkukwentuhan. Nakatalikod ang mga iyon sa amin, kaya hindi pa namin makita yung 3 mga babae. Doon sa bench na may 3 babae. Isa ata doon ang babaeng tinutukoy niya, na nagugustuhan niya ngayon. Sumunod tayo, ipapakilala daw niya sa atin. Sabi ko kay Tyson sabay sunod sa direksyon ni Wade. Sumunod na rin ang 4 na asungot. Bro, agad na tawag ni Wade sa amin. Kasabay ng pagdating naming 5, ang paglingon ng 3 babaeng nasa bench. Ganoon na lamang ang pagkabigla ko, at hindi maintindihang pagbilis ng tibok ng puso ko, nang makita kung sino ang isa sa mga babae. That girl with an innocent aura na tatangatangang binangga ako sa locker room last week, kaya hinalikan ko, Alondra Meyers. Napatingin ako kina Parker at Tyson na parehong nasa likuran ko, at gulat rin ang mga reaksyon. Nagpalipat-lipat pa ang tingin nilang dalawa sa amin ni Alondra. Parang hindi rin sila makapaniwala. Small world exists. Nang magtama ang paningin naming dalawa ni Alondra. May kung anong kakaibang epekto ito sa akin. Hindi ko maintindihan,
ngunit tulad ng naramdaman ko noong nasa locker room kami, tila ayaw ko nang alisin pa ang mga mata ko sa mukha niya. Hindi ko na halos namalayan ang paglapit sa amin ng best friend ko. Natauhan na lamang ako, at iniwas ang paningin ko sa babae nang maramdaman ang pag-akbay sa akin ng best friend ko, at sa katabi kong si Jonas. Captain and friends, these are the beautiful Clara, Kali, and Alondra. And girls, this is Anthony. Our team captain and also he's a best friend of mine. These are Jonas, Ryder, Parker and Tyson. Magiliw na kumaway at ngumiti sa amin ang mga babae, bilang pabati maliban kay Alondra, na tila hindi makapaniwalang kaibigan pala ako ni Wed. In return, we did the same to Clara and Kali. Kung susuriin, nasa freshman pa lamang siguro ang mga ito. Hindi lang magaganda, halatang mababait din. Where's your girl among the three? Bulong ni Jonas na narinig ko din. Alondra, ngiting-ngiti sagot ng best friend ko. I do not know why but no. Bigla ko na lang naramdaman na tila may kung anong bagay na sumuntok sa puso, at ang sakit ng tama na iyon. This is so gay. I never felt this way to anyone before. Sa Alondra na iyan pa lamang. Ano bang mayroon sa maamong mukha ng babaeng yan, at ganoon na lamang kalaki ang epekto niya sa akin? Aaminin ko, from the first moment I laid my eyes on her, matagal na panahon na ang nakakalipas, ay may kakaibang epekto na talaga siya sa akin, na siya lang ang nakakagawa, at hindi kayang gawin ng kahit sinong babae. As a matter of fact, I had a crush on her before. Pero hanggang doon lang iyon. I warned myself, she's the girl that my best friend's fantasizing about, kaya hindi ko siya pwedeng maging pag-aari kailanman. Alondra POV. Good morning ma'am, bati sa akin ng mga empleyado sa Pages to Cherish, Philippines Incorporation. Good morning. Mabait na tugon ko sa kanila. It's been a week nang tuluyan na akong makabalik dito sa Pilipinas, kasama ang anak at lola ko. After 9 years, nandito na ulit ako. Ngayon na may nasa loob na ako ng malaking building ng kumpanya. Everyone in this company knew me as the most influential and valuable Filipina writer, na nanggaling sa New York, kaya hindi na nakapagtatakang sa bawat taong nadaraanan ko, ay hindi na naitatago ang paghanga sa akin. I smiled at them. Hindi naman porke na mayagpag na yung career ko sa New York, at ngayoy tinitingala na ako ng kapwa ko Pilipino, ay magpapalaki na ako ng ulo at mang snob. Of course, I will not going to do that. Kahit naging successful na ako ay hindi ko pa rin makakalimutang anuman ang mangyari, dapat ay nakaapak pa rin ang mga paa ko sa lupa, at marunong pa ring tumano sa sarili kong pinanggalingan. Anyway, I'm on my way now to office. It's my most awaiting day to meet my client, who's planning to buy almost 15,000 of my published books. Pagkalabas ko ng elevator, at nang nasa tapat na ako ng office, kung saan gaganapin ang business deal sa pagitan ko, at nang hindi nagpakilalang kliyente ko, ay hindi ko maintindihang bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang kabahan sa gitna ng business meeting, ay normal lang naman sa akin sa halos 3 taon ko ng pagiging writer sa New York, but I could always manage myself naman. This time parang iba, parang hindi kakayanin ng mga paa kong humakbang papasok sa loob. Seriously, what is this unusual thing that's happening to me right now? You could always handle your nervousness Alondra, kaya bakit hindi mo kakayanin ngayon? Kaya mo ta. Remember, this is a big break for you. 15,000 of your books will be sold today kapag umayos ka, kaya kayanin mo yan. Pagpapalakas loob ko na lamang sa sarili ko, kasabay ang mahabang paghugot ng hininga. I just entered the passcode of the VIP office then suddenly, it opens. Mabibigat ang mga hakbang na pumasok ako sa loob. Then the door just automatically closed, nang tuluyan na akong makapasok. Medyo nakaramdam pa ako ng kaba, dahil sa gulat sa biglang pagsara ng pinto. But I composed myself, hindi ito ang oras para kabahan ako, I have to make myself confident and presentable in front of my client, para naman huwag siyang mag-alinlangan na ideal yung business, kapag nag-sales talk na ako sa kanya. Napatingin ako sa harap ko, at ang show nga ko lang. Dahil may isang lalaki palang nakatalikod sa akin, at nakatayo malapit sa naglalakihang bintana. Ngayon ko lang siya napansin.
Tahimik ito at parang ang misteryoso ng dating. Ito na nga siguro ang aking kliyente, at ako lang ang hinihintay niyang maunang magsalita. Good morning sir. You're my client, right? How are you? Napaghintay ko ba kayo ng mataga? Pauna ko, trying my very best to sound presentable and pleasant despite of my nervousness. Sa balto niya, kahit nakatalikod siya, bakas pa din sa kanya ang kanyang natatanging kakisigan. He's wearing an all-black business suit. Sa tansya ko, nasa 30s pa lang ito. Sa sinabi ko, naghintay ako ng isasagot niya, pero ilang minuto ang nagdaan ay hindi naman ito nagsalita. Mas kinabahan na ako. Paano kung hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagbati ko? Paano kung hindi na niya ituloy pa ang dealing? Ramdam kong kahit air-conditioned ang buong building, ay pinagpapawisan pa rin ako sa kaba. I am Alondra Meyer sir, and I thank you, sincerely from the bottom of my heart, that you've been a part of my works, that you're going to buy almost 15,000 of my books. As a writer and businesswoman, it's really a great pleasure for me having such readers, and a buyer all of my readers and clients. That's why I want to say thank you sir. I tried the second time. This time, mas dinagdagan ko ng sinseridad. You're welcome. Sumagot din sa wakas. Tuluyan na siyang humarap sa akin. No, this can't be. This can't really be. Muntik ko nang mabitawan ang lahat ng dala-dala ko, dahil sa taong kaharap ko ngayon. Ang aking kliyente. He is none other than Anthony Morgan, my ex-boyfriend. Hindi ko mahagilap kung ano ang susunod na sasabihin o gagawin. Pakiramdam ko nanigas ako sa aking kinatatayuan. Tila lahat ng confidence ko sa sarili, bilang writer-businesswoman sa araw na ito, ay bigla na lamang naglaho. How are you Alondra? Tanong niya, habang hindi inaalis ang matalim na mga matang nakatutok sa akin. Tulad noong mga college pa lang kami, ang lakas pa din ng karisma niya, at masasabi kong mas gamwapo pa siya ngayon, dahil nadagdagan pa ang ganda ng hubog ng physical features niya. He's really a good-looking man. Mula sa pagkakahina ko ay tumuwid pa rin ako. Iniayos ko ang sarili ko at matapang na sinagot siya. I'm alright. Really alright. Sabay iniwas ang mga mata ko sa kanyang mga mata. Yeah, as I could see, you're alright. Aniya sa kaunti-unting inihakbang ang mga paapalapit sa akin. Umatras ako. Hindi siya tumigil sa paghakbang, kaya atras din ako ng atras. What will he going to do to me? At bakit kabang-kaba ako? Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang pagtama ng likod ko sa wall. Then he pinned me there. Iniharang niya ang kanyang dalawang kamay sa gilid ko, both right and left, kaya wala akong takas. He already cornered me. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. You're really alright. Masaya ka ba? Seryoso ang mukha na tanong niya, at walang anumang ka-expression ang makikita mula roon. What kind of question is that, and what was that for? I tried to meet his dark eyes, but I couldn't help it. Hindi ko pa rin kayang salubungin ang matitiim niyang mga titig, na hindi ko rin alam kung ano ang ibig ipahiwatig. Why are you asking me that kind of question? Wala ka nang pakialam roon. Sinusubukan ko mang patapangin ang boses ko, pero hindi pa rin ito kayang maitago ang pagdaramdam ng damdamin ko. Nabigla ako nang mas inilapit pa niya ang mukha niya sa akin. We are now almost just an inch apart, and I could already feel his breathing. Amoy na amoy ko ang panlalaking perfume niya, na mas nakakapagpadagdag pa sa kaangasan ng sarili niya. Masaya ka ba? Muli niyang tanong, mas madiin ang bawat salita ngayon. He cares if I'm happy or not. Ano bang pakialam niya sa buhay ko? May sariling buhay naman siya diba? Kaya bakit pa niya ako pakikialaman? I almost already have everything now. All of my dreams already granted. I am famous and a very successful romance writer, na namayagpag sa New York. I have a great career. I already have huge properties and money. So yes, Mr. Morgan, I'm happy. Completely happy. Mayabang na sagot ko. Bagaman, alam ko sa sarili kong hindi yun totoo. Dahil kahit na successful na ako sa career ko, at naabot ko na nga ang mga pangarap ko, hindi pa rin ako masaya.
Oo, masasabi kong masaya ako sa mga achievements ko, pero ramdam ko pa ring may malaking puwang pa rin sa puso ko, na may nangingibabaw pa ring kalungkutan. Okay, let's proceed to the main agenda then. Sabi niya saka lumayo na sa akin. Nakahinga rin ako sa wakas ng maluwag. Pero mayroon akong napansing reaksyon sa mga mata niya, sa huli kong mga sinabi. It seems like loneliness. Parang malungkot yata ito. Nakapagtataka ngunit agad ko din namang iniiling ang ulo ko. Hindi. Imposible iyon. Kahit kailan walang puwang rito ang kalungkutan, lalo't kung dahil sa akin. Walang dahilan para maging malungkot siya ng dahil sa akin, kasi alam kong ni minsan hindi naman niya ako minahal ng totoo. I still have almost 1 month para pag-isipan ang magiging desisyon ko for our business deal, di ba? Aniya nang matapos ng mahaba naming diskusyon, tungkol sa mga qualities ng mga librong na i-publish ko, na ngayong taon na nais nitong bilhin. Kaya sana pag-isipan po ninyong mabuti ang offer ng kumpanya namin, and besides dahil almost 15,000 books din ang plano ninyong bilhin, malaki rin ang makukuha ninyong discount. So, please, take your time to think well about the deal. Formal kong sagot. Despite of what happened just a while ago, we both still managed to be professional with each other, at wala namang naging problema sa pagitan ng formal naming usapan, patungkol sa business, at tanging business lamang. Kahit napansin kong sa kalagitnaan kanina ng aming diskusyon, ay seryoso at matiim pa rin siyang nakatitig sa akin, at kahit sobrang nakakailang. I still chose to handle my consciousness not to be intimidated. Okay, I will. Sabi niya at saka tumayo na, at kinuha ang dalang briefcase na nasa table. For now, I need to go back to my office, at our company because I still have a lot of things to do, and papers to sign. Get this. This is my information card. Nakasaad rito ang pangalan ng kumpanya ko. And all of my available contact informations. I want you to personally meet me, at my own office tomorrow. We still have a lot of things to be discussed. Sabay bigay sa akin ng maliit na card, na umano'y information card niya. Hindi pa ako nakakapag-react, ay naglakad na siya palabas ng office. Naiwan akong nakaawang ang bibig. I looked at his information card. Gusto niyang pumunta ako ng personal sa opisina ng kumpanya niya bukas, dahil marami pa umano kaming dapat pag-usapan. But he didn't straightly stated, that we are going to talk about business matters. Iniiling ko ang aking ulo. Natural, business matters ang pag-uusapan namin. Alangan namang ano pa. Yun nga ang dahilan, kung bakit after 9 years nagkita ulit kaming dalawa diba? These are all just about business. Yun lang iyon. Anthony POV. Sir Anthony, nandito na po si Miss Meyers. Wika ng sekretarya ko sa telepono. Nasa labas lang ng office ko ang desk niya, pero ayokong kinakatok ako sa pintuan ko, lalo't kapag busy ako, kaya if ever na may bisita ako, ay tinatawagan na lamang niya ako gamit ang telepono. Papasukin siya. Matipid ngunit masigla kong sagot. Opo. Aniya sabay tapos ng tawag. Ilang sandali pa ay iniluwanan ng aking pintuan ang napakagandang si Alondra. Good morning, Mr. Morgan. Formal na bati ng dalaga. Good morning. Good morning too, you may take your seat. Sagot ko sabay turo ng visitor's chair na nasa harap ko. Okay. Agad namang naging pagsunod niya. Buti naman at nakarating ka. Nabakas ko kasi sa mukha mo kahapon, na parang nagdadalawang isip ka pang paanyayahan ang imbitasyon ko. Formal na pauna ko, trying really hard na hindi ipahalata rito ang kasiyahan ko, dahil sa presensya niya ngayon. I could not deny the fact, that Alondra is still so pretty as she was in her 17. Napaka-lovely pa din ng mukha niya. Hindi na siya kasing inosente ng noon, she looks like she already grew up a bit. She looks fiercer but still captivating to the point, that I could just found my heart beating so fast now. Ganoon katindi ang dating ng isang tulad niya sa akin. Actually, gustong-gusto ko nang mapangiti kanina pa lang, nang una itong makita, but I chose to hide it, dahil ayokong mawala ang formalidad kapag kaharap siya, lalo pa at ang ipinunta niya rito ay business. For the sake of business, why not?
Casual na sagot niya, na tila may nais iparating habang sarcastic na nakangiti. Yeah, for the sake of business. Pagsakay ko sa sinabi niya. In a sarcastic way also. Naglalakad na ako ngayon palabas ng malaking building ng kumpanya ni Anthony sa Morgan Legacy. Natapos din naman ng maayos ang business discussion sa pagitan naming dalawa. I am quietly walking, when suddenly I bumped a man. Nahulog tuloy ang mga papeles na aking mga dala-dala. Sorry talaga, paulit-ulit na sabi ko, habang nakayuko, at pinupulot ang mga papel na nagkalat sa sahig, without even taking a look to this man. No, miss, don't be. It's my fault, kaya ako dapat ang mag-sorry. Sorry ha, mabait na sagot ng lalaki. Habang nakayuko ring tinutulungan ako sa pagpupulot ng mga papeles ko, without looking at me also. Nang maayos namin ang lahat, sabay kaming tumayo ng tuwid, at pareho kaming nagulat nang makita ang mukha ng isa't isa. Alondra, masayang sambit niya, habang tila hindi makapaniwala na nandito ako ngayon. Wade, masaya din na sagot ko. Pareho sa naging reaksyon niya. Wow, I can't believe it na makikita ulit kita after how many years. Kailan ka pa nakabalik dito sa Pilipinas? And what are you doing here sa kumpanya ni Anthony? Makahulugan ang naging huling tanong nito. Alam ko kung ano ang iniisip niya.